Maligayang panunood po ka-recap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang true story war action film na may pamagat na Dunkirk. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga karekap nang ipinakita sa atin ang ikalawang digmaang pandaigdig nang ang mga hukbong British at Francis ay may mahigit 400,000 na sundalo na napadpad sa Dunkirk na pinalibutan ng napakaraming kaaway. Sa gitna ng kawalan ng katiyakan ng kanilang kapalaran ay umaasa pa rin silang makaligtas. Pagkatapos ay napunta ang eksena mga karekap sa isang grupo ng 6 na sundalong British na naglalakad sa tiwangwang na lansangan ng Dunkirk habang binabagtas nila ang mga abandonadong bahay upang maghanap ng pagkain, supply at tubig ay bigla silang pinaputukan ng mga sundalong Aleman. Dahil sa pangyayaring ito, ay 5 sa mga sundalo ang napatay, maliban sa isa na si Tommy. Nakatakas siya sa mga putok ng baril at nakarating sa dalampasigan, kung saan nakapila ang libu-libong sundalong British na naghihintay na lumikas. Naglakad si Tommy at pinapanood ang mapangwasak na tanawin ng daan-daang patay na sundalo na nakakalat sa tabing dagat. Sa panahong ito, ay nakatagpo siya ng isang batang sundalo na si Gibson na naglilibing ng isa pang sundalo sa buhangin. Kaya nilapitan niya ito. Hindi nagtagal ay dumaan ang mga dive bomber na eroplano ng Aleman na naghulog ng ilang bomba patungo sa mga na-stranded na sundalo. Bilang kinahinatnan nito ay maraming sundalo ang natamaan at napatay, ngunit sina Tommy at Gibson ay nakaligtas. Sa resulta nito karekap ay natagpuan ng dalawa ang isang sugatang sundalo na iniwan para mamatay. Kaya mabilis silang nakaisip ng ideya at nagpapanggap silang mga medic at sinugod ang sundalo patungo sa isang barko ng ospital na umaasang maliligtas din sila. Nadaanan nila ang isang grupo ng mga sundalong Francis na sinusubukang sumakay ngunit hindi sila pinapasok sa ilalim ng utos ng mataas na opisyal. Sa labis na pagkadismaya ay inutusan din sina Tommy at Gibson na umalis. Ngunit sa kabila nito ay nagawa nilang magtago sa ilalim ng konkretong istruktura na tinatawag na mall hanggang sa dadaong ang susunod na barko. Sa panahong ito karekap ay narinig nila sina Commander Bolton ng Royal Navy, Colonel Wenat at isang Rear Admiral na tinatalakay ang pinakamagandang paraan upang mailikas ang kanilang hukbo. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iisip ay napagtanto nila na ang mall lamang ang kanilang daan patungo sa barkong pandigma. Hindi nagtagal, ang barko na sinusubukan nilang sakyan ay inatake ng maraming sasakyang panghimpapawid ng Aleman na naging sanhi ng paglubog nito. Lahat ng mga sundalong nakasakay ay sumusubok na lumangoy upang iligtas ang kanilang mga sarili at sa panahong ito karekap ay tinulungan ni Tommy ang isang sundalo ng Highlanders na nagngangalang Alex. Pagkatapos, si Tommy at Gibson ay nagpapanggap bilang mga nakasakay na sundalo na tumalon mula sa barko. Sumakay sila sa isa pang barko ng British Red Cross kasama si Alex at ilang iba pang mga sundalo. Doon ay binigyan sila ng ilang pagkain at tubig. Habang kumakain sina Tommy, Alex at ang iba pang mga sundalo ay naglalakad si Gibson na tila hindi mapakali. Hindi nagtagal, ang barko ay natamaan ng isang torpedo na naging sanhi ng pagbaha ng tubig sa loob ng barko. Habang nagsisimula itong lumubog, ay nagawa ni Gibson na mabuksan ang hatch para makalabas ng ligtas sina Tommy, Alex at ilang iba pang mga sundalo. Kaya nagmamadaling lumangoy ang tatlo patungo sa maliliit na rescue boat para makasakay, ngunit siksikan na. Naiwan na walang ibang pagpipilian. Sila kasama ang ilang iba pang mga sundalo ay kumuha ng lubid na nakatali sa bangka at nagsimulang lumangoy hanggang sa makarating sila pabalik sa dalampasigan. Sa puntong ito karekap ay nalomoral na ang mga sundalo at iniisip na kahit anong pilit nila ay hindi sila makakaalis sa Dunkirk. Matapos gumugol ng ilang oras sa baybayin, ang mga nakaligtas na sundalong British ay sumali sa isang maliit na grupo ng Highland Corps.
patungo na pala sila sa isang bangka na na-stuck sa intertidal zone. Ngunit hindi sila makaalis kaagad dahil masyadong mabigat ang bangka para itulak sa tubig. Dahil dito ay dapat nilang hintayin ang pagtaas ng tubig sa dagat na tumatama sa baybayin tuwing 3 oras. Pagkaraan ng ilang sandali ay bumalik ang marino ng bangka at mabilis siyang dinakip ng mga sundalong British na pinaniniwalaang siya ay isang kaaway. Gayunpaman, ipinahayag ng marino ang kanyang sarili bilang isang Dutch at ipinaalam sa kanila na sila ay kasalukuyang nasa lupain ng mga Aleman. Sa sandaling iyon karekap, ang kanilang bangka ay nagsimulang tamaan ng mga bala na naging sanhi ng pagpasok ng tubig sa mga butas nito. Ang mga nakatagong sundalo ay nasa bingit ng paghihiganti, ngunit pinigilan sila ni Tommy na itinuro na ginagamit ng mga sundalong Aleman ang bangka bilang target lamang ng kanilang pagsasanay. Ngayong labis na ang pagpasok ng tubig sa bangka, ay iminungkahi ni Alex na ipapalabas nila si Gibson upang gumaan ang bangka. Pilit siyang pinipigilan ni Tommy at ipinaalala kung paano niya iniligtas ang kanilang buhay kanina. Gayunpaman, nanatiling walang konsiderasyon si Alex at iginiit na hindi kailanman patas ang kaligtasan. Inakusahan din niya si Gibson na isang espiya ng Aleman dahil hindi siya nagsasalita sa buong oras upang hindi malaman ang kanyang accent. Sa gitna ng mainit na pagtatalo, ay nagsalita si Gibson sa unang pagkakataon. Ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang isang Pransis at kinuha niya ang pagkakakilanlan ng sundalong British na kanyang inilibing na umaasang maunang mailikas. Makalipas ang ilang sandali, ay lumutang ang bangka palabas ng Dunkirk, ngunit malapit na itong lumubog. Nagmamadaling tinangka ng mga sundalo na takpan ng mga butas ng bala, ngunit hindi sila nagtagumpay. Sa desperadong pagtatangka na iligtas ang kanilang sarili, ay lumangoy sila palabas ng bangka. Ngunit sa kasamaang palad ay na-stuck si Gibson sa isang kadena at nauwi sa pagkalunod at pagkamatay nito. Pagkatapos, ang eksena karekap ay napunta sa England kung saan nagsimulang kunin ng Royal Navy ang mga pribadong bangka sa pagsisikap na iligtas ang mga sundalong na stranded sa Dunkirk. Sa Weymouth ay isang sibilyang mandaragat na nagngangalang Dawson at ang kanyang anak na si Peter ay nagpasya na kunin ang bagay sa kanilang sariling mga kamay sa halip na ibigay ang kanilang bangka sa mga otoridad. Sumakay sila sa kanilang bangkang Moonstone at ang kanilang batang katulong na si George ay sumama sa kanila. Sa kanilang paglalayag patungo sa Dunkirk ay nakasalubong nila ang isang lumubog na barkong British na may nanginginig na sundalo na nakaupo sa tuktok nito. Dahan-dahan silang lumapit sa bangka at hinila ang sundalong sakay. Tinanong ni Dawson ang kanyang pangalan, ngunit tahimik lang ang lalaki. Sa halip ay nagpanik siya at sinabi ng sundalo na huwag pumunta sa Dunkirk. Ngunit tumanggi si Dawson na gawin ito na sinasabing sila ay nasa misyon na iligtas ang maraming sundalo hanggat maaari. Nang mapilit ang sundalo, ay ikinulong siya ni Peter sa isang compartment. Ngunit nakatakas siya sa isang maliit na sewang at hiniling na paikutin nila ang bangka. Nang manatiling matigas ang ulo ng tatlo, ay sinubukan ng desperadong sundalo na agawin ang kontrol ng bangka. Sa gitna ng scaffold karekap, ay naitulak ng sundalo si George na naging dahilan para mahulog siya sa lower deck at natamaan ang kanyang ulo. Nang makita ito, ay agad na nilagyan ng first aid ni Peter ang kanyang mga sugat habang pinagsisisihan ng sundalo ang kanyang mga aksyon. Nang magkaroon ng sugat si George sa kanyang ulo, ay nawalan siya ng paningin. Sa kritikal na sandaling ito, ay ibinunyag niya kay Peter na siya ay sumama sa kanila na umaasang gumawa ng isang bagay na kapansin-pansin upang maipagmalaki siya. Nang mapagtanto na kailangan ni George ng agarang tulong medikal, ay pumunta si Peter sa kanyang ama, ngunit sinabi ni Dawson na napakalayo pa nila para bumalik. Pansamantala, ay may 3 Royal Air Force Spitfires ang patungo sa Dunkirk upang magbigay ng suporta para sa paglikas ng napakaraming sundalo. Gayunpaman, ang kanilang operasyon ay maaring tatagal lamang ng 1 oras dahil sa kanilang limitadong supply ng gasolina. Ilang sandali pa ay nakita nila ang ilang German fighter plane sa kalangitan, kaya nakipagbakbakan sila sa mga kaaway. Sa gitna ng matinding kaguluhang ito, ay binaril ng isa sa mga eroplanong Aleman ang pinuno ng squadron na iniwan ang iba pang mga piloto na sina Ferrier at Collins sa kanilang sarili. Ang masakla pa ay natamaan ang fuel gauge ni Ferrier. Ngunit sa kabila ng pag-urong na ito ay ginagawan niya ang kanyang makakaya upang mapanatili ang gasolina at ipagpatuloy ang kanyang pagtatangka na pabagsakin ang eroplano ng kaaway. Habang tumitindi ang labanan, ang Spitfire ni Collins ay tinamaan ng isang manlalaban, kaya napilitang bumagsak ang kanyang eroplano sa gitna ng karagatan.
Pagkatapos ay nagpapatuloy siya na lumabas sa kanyang sasakyan, ngunit bigla itong nag-jump. Sinusubukan niyang sirain ang takip ng sasakyan para makalabas siya, ngunit nagsimula ng lumubog ang fighter jet. Muntik na siyang malunod, karekap, ngunit sina Dawson at Peter ay umabot doon sa tamang oras upang iligtas siya. Mabilis nilang tinulungan siya na makasakay bago magpatuloy sa kanilang rescue mission. Sa kabilang banda ay pinili ni Ferrier na ipagpatuloy ang pagtulong sa paglikas sa kabila ng pag-unawa na hindi na siya makakauwi. Sa puntong ito ay mas maraming pribadong bangkang British ang nagpakita upang iligtas ang mga na-stranded na sundalo. Samantala, nakita ng isang grupo ng mga nakaligtas na sundalo ang isang minesweeper at lumangoy patungo dito sa pag-asang makaligtas. Gayunpaman ay nabigo silang makasakay dahil ang barko ay sinalakay ng isa sa mga German bomber plane. Dahil sa pagsabog ay nalagyan ng maraming langis ang tubig sa dagat at natabunan nito ang mga sundalo. Hindi nagtagal ay nagliyab ang langis na nagresulta sa kalunos-lunos na pagkamatay ng ilang mga sundalo sa tubig. Bago makapaglunsad ng anumang karagdagang pag-atake ang bomber plane ng kaaway, kahit papaano ay nagawa ni Ferrier na barilin ito pababa. Makalipas ang ilang minuto, karekap, ay naubusan na siya ng gasolina, kaya inactivate niya ang gliding mode ng kanyang sasakyan patungo sa dalampasigan. Kasabay nito, sina Peter, Collins at ang nanginginig na sundalo ay nakarating sa lugar ng pagsabog at hinila nila ang maraming sundalo sa bangka hanggat maaari kasama sina Alex at Tommy. Habang patungo si Alex sa ibabang kubyerta upang magpahinga, ay nakita niya ang nakahigang si George na wala ng buhay. Ipinaalam niya ito kina Dawson at Peter na walang magawa kundi ang magdalamhati. Sa sandaling iyon, ang sundalong nagtulak sa binata na walang kamalayan sa pagkamatay ni George ay nagtanong kay Peter kung magiging okay pa ba si George. Ayaw ni Peter na madagdagan pa ang trauma ng sundalo, kaya nagsinungaling siya na sinasabing magiging ayos lang si George. Ang banta ay hindi pa na-neutralize, karekap, dahil ang isa pang German bomber plane ay nagpakita. Ang tibok ng puso ng bawat sundalo ay nagsimulang tumaas sa puntong ito at natatakot para sa kanilang buhay. Gayunpaman, ang matapang na Ferrier, sa kabila ng pagiging nasa gliding mode, ay hinahabol ang sasakyan ng kaaway at pinasabog ito. Pagkatapos ay inilapag niya ang kanyang Spitfires sa dalampasigan sa kabila ng perimeter, sinunog ito at mahinahong naghihintay na mahuli. Kasunod ng mga pangyayaring ito, karekap, ang mga Dawson at iba pang pribadong may-ari ng bangka ay nakauwi pagkatapos iligtas ang mga na-stranded na sundalo. Mahigit 300,000 na sundalo ang matagumpay na inilikas at nagpasya si Commander Bolton na manatili upang pangasiwaan din ang paglikas ng mga sundalong Pransis. Bilang resulta, karekap, ay nakita niya si Colonel Wenat at ang huling batch ng hukbong British. Ito na pala ang isa sa pinakamalaking paglikas sa kasaysayan at marami pa nga ang tinatawag itong himala. Ito rin ay isang malaking pagbabago sa digmaan na pinilit ang mga Aliman na umatras. Sa sandaling dumating ang mga sundalo sa Weymouth ay ipinadala sila sa kani-kanilang sariling bayan sa pamamagitan ng tren. Habang nasa tren ay nag-aalala si Alex na sila ay sasalubungin ng pagkasuklam sa kanilang pag-uwi pagkatapos matalo sa digmaan. Pagdating sa istasyon ng Woking ay nakatanggap siya ng isang pahayagan na may mensahe mula sa punong ministro na si Winston Churchill. Nag-aatubili na harapin ang potensyal na backlash ay hiniling ni Alex kay Tommy na basahin ng malakas ang mensahe. Labis ang kanilang pagkamangha dahil pinuri ng punong ministro ang katapangan at pagsisikap ng mga sundalo kasama ang mahimalang pagtakas sa baybayin ng Dunkirk. Gayunpaman, binanggit niya na hindi pa sila nanalo sa digmaan, kaya hinihimok niya ang mga sundalo na maghanda sa pakikipaglaban nang hindi sumusuko. Sa huling eksena, karekap, ay dinala ni Peter ang larawan ni George sa isang lokal na pabrika ng pahayagan at inilathala ito na tinitiyak na ang batang lalaki ay maalala bilang isang bayani para sa kanyang bahagi sa paglikas. At dito nagtatapos ang pelikula, mga karekap. Kung nagustuhan nyo, karekap, ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Cheers!